Sa ilalim ng nakakapasong tindi ng sikat ng araw sa tanghaling tapat, ang mga kalye ng Maynila ay animoy isang dambuhalang kawali na nagluluto sa sinumang maglakas loob na tumawid. Ang alikabok ay umiikot sa bawat ihip ng mainit na hangin, at ang singaw mula sa aspalto ay parang mga karayom na tumutusok sa baga. Sa gitna ng ganitong eksena, isang kabataang babae ang dahan-dahang naglalakad sa basag-basag na bangketa. Ang pangalan niya ay Maya. 25 taong gulang. Payat ang kanyang katawan ngunit matikas ang tindig. Ang kanyang mga mata ay alisto, patuloy na nagmamasid sa bawat sulok. Sa kanyang likod, isang luma at kulay abong sako ang nakasabit, puno ng mga plastik na bote at lata na kanyang pinulot mula pa madaling araw. Ang pawis ay bumabasa sa kanyang noo, ngunit hindi siya tumitigil. Bawat hakbang niya ay kalmado, puno ng kamalayan na para bang alam na alam niya kung saan siya dapat dalhin ng kanyang mga paa. Isang ginang na dumaan ang bumulong sa kanyang anak, "Huwag kang lumapit dyan, baka mabaho." Narinig ito ni Maya, ngunit yumuko lamang siya sandali at nagpatuloy sa paglakad. Sanay na siyang maliitin, ngunit sa likod ng kanyang pananahimik ay may isang determinasyong hindi matitinag. Hindi ito ordinaryong araw, ang bulong ng kanyang kutob. Isang malaking bagay ang magaganap at ang sako sa kanyang likod ay hindi lamang lalagyan ng basura, kundi isang perpektong maskara. Ang pawis ay patuloy na dumadaloy, bumabasa sa kanyang manipis at kupas na damit na dumidikit ng mahigpit sa kanyang payat na likod. Wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay mapanatili ang kanyang itsura bilang isang ordinaryong mangangalakal, hindi kahina-hinala, hindi nakakaagaw ng pansin. Ang kanyang mga mata ay patuloy na naglilibot sa kahabaan ng kalye. Hindi lamang mga bote ang kanyang hinahanap, kundi bawat kilos, bawat tunog, bawat ekspresyon sa mukha ng mga tao. Lahat ay nakatatak sa kanyang matalas na memorya. Sa di kalayuan, ang ugong ng mga motor ay tila mas maingay kaysa karaniwan. Mayroong kumpulan ng tao. Mayroong checkpoint. Bahagyang nagbago ang kanyang paghinga, ngunit nanatiling patag ang kanyang mukha. Peking checkpoint na naman, mahinang bulong niya, halos hindi marinig. Alam niya na sa likod ng operasyong iyon, ang pera ay lumilipat ng kamay ng walang opisyal na resibo. Hinawakan niya ang isang bote mula sa susunod na basurahan. Ang kanyang kilos ay mabilis ngunit mahinahon. Pagod ang kanyang katawan, ngunit gising ang kanyang diwa. Hindi lamang siya naghahanap ng bote ngayong araw. Siya ay nangangaso ng katotohanan at ang mainit na kalsadang ito ang kanyang larangan. Sa di kalayuan, ang malakas na ugong ng mga motor ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga lumang gusali, sinundan ng halo-halong hiyawan ng mga mamamayan. Mayroong naiinis, mayroong nababahala, at mayroon ding kinakabahang tumatawa. Agad na lumingon si Maya, ang kanyang instingto ay nag-vibrate. Sa isang malaking interseksyon, isang kumpol ng tao ang nagsimulang mabuo. Ang mga tao ay nakatayo sa gilid ng bangketa, ang mga lieg ay nakaunat, ang mga mata ay mapagmatsyag. Isang checkpoint ang nagaganap, ngunit hindi ito isang ordinaryong checkpoint. Isang maliit na bandila ang nakawagayway sa isang pansamantalang poste, ngunit walang nakapaskil na opisyal na kautusan. Tanging isang hanay ng mga pulis na nakatayo na may mayabang na postura, pinahihinto ang bawat sasakyang dumadaan. Binagalan ni Maya ang kanyang mga hakbang, nagkukunwaring nangangalkal sa isang basurahan, malapit sa isang maliit na eskinita, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kailanman inalis sa sentro ng kaguluhan. Bigla ang checkpoint na naman, sabi ng isang tricycle driver sa kanyang kasama. Kung wala kang dalang pangkape, mas mabuting lumiko ka na ngayon. Sagot ng isa. Napalunok si Maya. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ang entabladong matagal na niyang hinihintay. Ang mga residente sa paligid ng interseksyon ay nagsimulang mabalisa. Ilang mga motorista ang piniling bumalik, umiwas sa sandaling makita nila ang hanay ng mga pulis sa malayo na parang mga ibong umiiwas sa bitag. Hindi na nila hinintay na masuri, sapat na ang makita ang postura ng mga opisyal. Alam nila kung ano ang mangyayari. Walang tiket, tanging mahinang bulong at mabilis na paggalaw ng kamay. Ang pera ay lilipat at ang motorista ay hahayaang umalis. Isang batang ina na may anak na nakaangkas ay nagmamadaling lumiko sa kaliwa, pumasok sa isang makipot na kalye upang maiwasan ang checkpoint.
Sa kabilang banda, isang grupo ng mga kabataan ang huminto sandali, tumawa ng may pang-uyam at nagsabi, naghahanap na naman sila ng pangmeryenda, hindi nang lumabag sa batas. Narinig ni Maya ang lahat ng iyon, ngunit nanatiling kalmado. Alam niyang ang takot ng mga mamamayan ay may basehan. Ito ay hindi pagpapatupad ng batas. Ito ay isang teatro ng pangingikil na inuulit bawat linggo. At sa gitna ng entabladong iyon, may isang taong kailangang pigilan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang humakbang palapit sa sentro ng unos, dala ang sako sa kanyang likod at ang tapang na nakatago sa likod ng kanyang pananahimik. Ang mga kotse at motor ay nakahanay sa gitna ng kalsada, pilit na pinahinto ng isang grupo ng mga pulis na nakatayo na may dominanteng tindig. Ang kanilang kulay tsokolating uniforme ay mukhang maayos, ngunit ang kanilang mga tingin ay hindi sumasalamin sa pagpapatupad ng batas, kundi sa kapangyarihang inaabuso. Hindi sila nakatayo bilang mga tagapagtanggol, kundi bilang mga hadlang na kailangang bayaran para malampasan. Ilang opisyal ang paikot-ikot na lumalakad mula sa isang sasakyan, patungo sa isa pa, sinusuri ang mga papeles na may tamad na kilos, at pagkatapos ay bumubulong ng mahina sa mga driver. Hindi nagtagal, mga piraso ng pera ang lumilipat ng kamay, at ang mga driver ay agad na pinapayagang umalis ng walang opisyal na proseso. Isang nagtitinda ng sigarilyo na nakamasid mula sa malayo ang umiling, checkpoint ba yan o negosyo, mahina niyang bulong. Walang nangahas na magreklamo. Alam ng lahat ang hindi nakasulat na patakarang ito, magbayad ka, o gagawin nilang impyerno ang araw mo. Sa gitna ng hanay ng mga sasakyang yumuyuko, isang figura ang namumukod tangi. Ang pinuno ng checkpoint, nakatayo ng tuwid sa ilalim ng sikat ng araw, mga kamay sa baywang, ang kanyang mukha ay puno ng peking tagumpay. Siya ay hindi isang tagapagpatupad ng batas, kundi ang utak sa likod ng isang dula na masyado ng matagal na nagaganap. Huminto si Maya malapit sa isang basurahan sa dulo ng bangketa, sapat na malapit upang magmasid, ngunit sapat na malayo upang hindi maging kahina-hinala. Mabilis na kinuha ng kanyang kamay ang isang walang lamang bote ng mineral water na nakahandusay sa bunganga ng basurahan. Ang kanyang kilos ay natural, tulad ng lagi niyang ginagawa araw-araw. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa bote. Ang kanyang tingin ay tumatagos patungo sa sentro ng checkpoint, sinusundan ang bawat kilos ng pinuno. Nakita niya ang isang matandang lalaking nakamotor na pilit na binuksan ang kanyang pitaka at nanginginig na iniabot ang pera. Kinagat ni Maya ang kanyang labi. Hindi ito checkpoint, mahina niyang bulong. Ito ay pagnanakaw na mailisenya. Ipinasok niya ang bote sa sako at lumipat sa susunod na basurahan. Kalmado ang kanyang mga hakbang, kontrolado ang kanyang paghinga. Sa likod ng kanyang marungis na anyo, ang mga alaala ng mga lihim na ulat na nakatambak sa mesa ng kanyang superior ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Lahat ay tumuturo sa iisang pangalan. At ngayon, ang pangalang iyon ay nakatayo ilang metro na lamang ang layo sa kanya, walang kamalay-malay na dumating na ang araw ng kanyang pagbagsak. Mula sa likod ng anino ng isang sirang tolda ng tindahan, nakita ni Maya ang isang matandang lalaki na dahan-dahang nagpapatakbo ng kanyang lumang scooter na tuklap-tuklap na ang pintura. Luma ang kanyang helmet, may basag ang salamin sa isang gilid, ngunit kalmado ang kanyang mukha, hanggang sa makita niya ang hanay ng mga pulis sa unahan. Bahagya siyang natigilan, huminga ng malalim, bago tuluyang sumunod sa utos na huminto. Lumapit ang isa sa mga pulis, magaspang ang boses. Lisensya at rehistro, law. Nanginginig ang matanda habang kinukuha ang kupas na pitaka mula sa bulsa. Wala siyang dalang lisensya, tanging isang AE na halos mabura na. Ganito na lang, law. Para hindi na tayo magkaaberya, mag-abot ka na lang ng 500. Ako na bahala para mabilis, sabi ng pulis na may peking ngiti. Ang mukha ng matanda ay napuno ng lungkot at kahihiyan, ngunit wala siyang magawa. Nanginginig ang kamay, iniabot niya ang perang dapat sana'y pambili niya ng gamot. Nagitngit ang mga ngipin ni Maya sa loob ng kanyang bibig. Alam niyang hindi lumabag ang matanda. Siya lamang ang isa pang biktima ng isang bulok na sistema. Ang eksenang iyon ay paulit-ulit na nangyari. Sunod-sunod na mga delivery rider, mga nanay na may angkas na anak, maging isang estudyante ng high school na may hiram na motor, lahat ay pilit na pinag-aabutan ng pera. Walang tiket, walang opisyal na tala,
tanging mahinang bulong at mabilis na kamay na sumasambot ng salapi. Ilang motorista ang sumubok magprotesta, ngunit sapat na ang isang matalim na tingin at malakas na boses mula sa mga pulis para sila ay sumuko. Gusto mong magreklamo? CJ. Pero itong motor mo, hindi aalis dito ngayong araw, pagbabanta ng isa sa kanila habang bahagyang tumatawa. Ang mga taong nakasaksi ay umiling na lamang, pinipigilan ang galit na hindi nangangahas sumabog. Patuloy na nagmasid si Maya. Mabagal ang kanyang paghinga, ngunit malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi lamang ito isang iligal na gawain, ito ay isang organisado, malupit at sistematikong pattern. At sa likod ng lahat, isang pangalan ang patuloy na lumilitaw, Berto. Ang pinuno na ngayon ay nakatayo sa gitna ng kalsada, nag-uutos na may kayabangang hindi maitago. Alam ni Maya, ito na ang sandali. Humakbang siya pasulong, dahan-dahan ngunit tiyak, palapit sa sentro ng bagyo. Patuloy na humakbang si Maya. Habang papalapit siya sa lokasyon ng checkpoint, dumidikit ang alikabok sa kanyang mga paa na nakasuot lamang ng tsinelas. Ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang focus ay nasa iisang figura lamang, isang lalaking matangkad at malaki ang katawan na nakatayo sa gitna ng kalsada. Inuutusan ang kanyang mga tauhan na may magaspang na kilos ng kamay at umuugong na boses. Suot niya ang isang maayos na unipormeng tsokolate, ngunit ang kanyang paglakad ay puno ng arogansya, na para bang pag-aari niya ang kalsadang iyon. Sa tuwing may motorista na bahagyang lumabag, sumingit ng walang signal, hindi nakakandado ang helmet, o bahagyang bumagal, agad siyang sumisigaw, ano sa tingin mo ang kalsadang ito, palaruan? Namumula ang kanyang mukha, lumilitaw ang mga ugat sa kanyang liig, at lahat ng kanyang mga tauhan ay agad na yumuyuko ng may pagsunod. Huminto si Maya sa bangketa, nagkukunwaring nangangalkal, ngunit hindi inaalis ang tingin. Bawat kilos ng lalaki ay kanyang itinatala, ang paraan ng pagtanggap niya ng pera, ang paraan ng pagtawa niya sa isang matandang driver, ang paraan ng pag-uutos niya na parang hari ng kalsada. Sa loob-loob niya, alam ni Maya, ito na siya. Ito ang target na matagal na niyang hinahanap. At ngayong araw, lahat ay magwawakas. Ang lalaking iyon ay si Berto Reyes, isang pulis na ang pangalan ay laging lumalabas sa mga lihim na ulat na ipinapadala ng mga mamamayan sa Internal Affairs Service. Hindi siya isang ordinaryong pulis, siya ay simbolo ng sakit na sumisira sa tiwala ng publiko sa mga tagapagpatupad ng batas. Sa loob ng maraming buwan, sunod-sunod na mga ulat ang pumasok, mga peking checkpoint, pangingikil, pananakot, hanggang sa pisikal na pananakit sa mga mamamayang hindi makapagbayad. Ngunit walang matibay na ebidensya. Lahat ng biktima ay takot magsalita. Lahat ng saksi ay ayaw magsalita. At si Berto ay lalong naging matapang, lalong naging ganid, lalong naging hindi mahahawakan. Alam ni Maya na sa tuwing may imbestigasyon, palaging nauwi sa wala dahil masyadong magaling si Berto magtago ng bakas. Hindi niya direktang hinahawakan ang pera, hindi siya hayagang nagsasalita tungkol sa areglo at palaging may alibi. Ngunit ngayong araw, iba ang lahat. Ngayong araw, hindi lamang mga ordinaryong mamamayan ang kanyang kaharap. Kaharap niya ang isang taong dumating hindi para matakot, kundi para pigilan siya. At si Maya, dala ang sako sa kanyang likod at sugat sa puso, ay handang maging katapusan ng madilim na kwento ni Berto. Ang mga ulat tungkol kay Berto ay nakatambak na sa loob ng maraming buwan sa mesa ng PIP Integrity Monitoring and Enforcement Group. Mayroong dose-dose ng mga liham mula sa mga nagtitinda sa bangketa, mula sa mga driver ng jeep, at maging sa mga ina na ang anak ay pansamantalang ikinulong dahil hindi makapagbayad ng biglaang pimulta. Lahat ay nagsasalaysay ng parehong kwento, iligal na checkpoint, paghingi ng pera na walang legal na basehan, pananakot at pang-insulto. Ngunit sa tuwing bumababa ang isang internal team, palaging malinis si Berto. Mayroon siyang koneksyon, may mga tauhan na handang pagtakpan siya, at may tusong paraan para patahimikin ang mga biktima. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, hindi lang testimonya, sabi ng isang opisyal sa isang saradong pulong. Pero hindi dumarating ang ebidensyang iyon dahil walang nangangahas mag-record, walang gustong maging saksi. Hanggang sa huli, gumawa ng isang mapanganib na desisyon ang pamunuan, magpapasok ng isang undercover agent. Isang taong hindi paghihinalaan, isang taong kayang kumilos ng hindi nakakaagaw ng pansin. At lumitaw ang pangalan ni Maya,
hindi dahil siya ay sanay sa pakikipaglaban, kundi dahil kaya niyang manahimik sa gitna ng bagyo at umatake kapag tama na ang panahon. Nakatayo na ngayon si Maya sa bangketa, ilang metro na lamang mula sa lokasyon ng checkpoint. Nagkukunwari siyang abala sa pangangalkal sa basurahan, isa-isang pinupulot ang mga plastik na bote na may kilos na sanay na, mabagal, natural, hindi kahina-hinala. Ngunit sa likod nito, ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid sa bawat galaw ni Berto. Itinatala niya ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang paraan ng pagturo niya sa mga driver, maging ang paraan ng kanyang pagngiti matapos makatanggap ng pera. Lahat ng detalyeng iyon ay mahalaga. Lahat ay magiging bahagi ng huling ebidensya. Kalmado ang kanyang paghinga, kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang isang maling galaw ay maaaring sumira sa misyon na ilang buwan ng pinaghirapan. Ngunit alam din niya na ito ang pinakamagandang pagkakataon dahil si Berto ay kampante, ninanamnam ang kanyang kapangyarihan nang hindi namamalayan na sa gitna ng kumpol ng mga walang magawang mamamayan, may isang taong dumating hindi para yumuko, kundi para humusga. At si Maya, dala ang sako sa kanyang likod at determinasyon sa kanyang dibdib, ay handang maghintay sa tamang sandali. Biglang lumingon si Berto, ang kanyang matatalim na mata ay naglibot sa karamihan at huminto ito mismo sa figura ni Maya na nakatayo sa bangketa. Kumunot ang kanyang noo. Mayroong isang bagay na nakakagambala. Hindi dahil sa kanyang presensya bilang isang mangangalakal, kundi sa paraan ng pagtingin ni Maya sa kanya. Ang tingin nito ay hindi puno ng takot o respeto, kundi mapagmatsyag, kalmado at may pagkilala. Hindi sanay si Berto na tinitingnan ng ganoon, lalo na ng isang taong sa kanyang paningin ay hindi higit sa basura ng kalye. Naramdaman niyang ginugulo ang kanyang kapangyarihan na para bang sinusubok ito ng tahimik. Sa malalapad na hakbang, lumakad siya palapit sa bangketa. Ang tunog ng kanyang combat boots na tumatama sa aspalto ay parang martilyo ng hukom. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mabalisa. Isang nagtitinda ng banana Q ang umatras ng kanyang kariton. Nako, mainit na naman ang ulo niya, bulong ng isang parking boy. Nanatiling tahimik si Maya. Hawak pa rin niya ang isang bote, ngunit bahagyang napigil ang kanyang hininga. Alam niyang ang sandaling ito ang magpapasya sa lahat. At si Berto, nang hindi namamalayan, ay gumawa ng unang hakbang patungo sa kanyang sariling pagbagsak. Sa isang malakas na boses na sinadyang iparinig sa lahat, sumigaw si Berto, "Hoy! Ikaw na babaeng pulubi at mabaho. Bakit kanina ka pa nakatitig sa akin?" Ang kanyang tingin ay tumatagos, puno ng pang-insulto at puot. Ang mga taong nakapaligid ay agad na tumahimik. Ilan ay nagpalitan ng tingin. May yumuko, may dahan-dahang umatras. Walang nangahas na magsalita. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang bote mula sa kanyang kamay at tumayo ng tuwid. Hindi naghahamon, ngunit hindi rin yumuyuko. "Paumanhin po, sir," mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw na narinig sa gitna ng ingay ng kalsada. "Nagkataon lang po na napatingin, wala po akong intensyon." Ngunit hindi pinansin ni Berto. Para sa kanya, ang boses na iyon ay tahol lamang ng isang nilalang na walang karapatang magsalita. "Wala kang karapatang tumingin sa amin. Alis dito," sigaw niya. Ang kanyang kamay ay itinuro ang daan ng may kabastusan. Sa likod ng kanyang kahinahunan, naramdaman ni Maya ang galit na nagsisimulang mag-alab, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mamamayang matagal ng pinapahiya ng ganito. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi pa oras. Hindi pa. Ang tensyon ay agad na bumalot sa hangin. Ang mga taong kanina ay nag-uusisa ay nagsimula ng mabalisa. May umatras, may humila sa kanilang anak palayo. Maging isang ina ay mabilis na isinara ang upuan ng kanyang motor at dahan-dahang pinaandar ang makina, handang tumakas kung lumala ang sitwasyon. Walang nangahas na tumingin kay Berto, lalo na ang ipagtanggol si Maya. Alam nilang ang paglaban ay nangangahulugan ng pag-imbita ng gulo. Isang matandang lalaki na kanina'y pilit na pinagbayad ay umiling na lamang ng mahina habang bumubulong, "Manahimik ka na lang, ineng. Huwag mo nang labanan." Ngunit sa gitna ng takot na kumakalat na parang usok, mayroon ding awa na tahimik na tumutubo. Nakita nila si Maya, isang dalagang payat, marungis ang damit, marumi ang mukha sa alikabok, ngunit nakatayo ng tuwid sa harap ng hayagang kayabangan.
Ilan sa kanila ay gustong tumulong, gustong magsalita, ngunit ang kanilang mga paa ay tila napako ng takot. At sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik si Maya, tinitiis ang lahat, sugat, galit at ang misyon na dapat manatiling lihim. Alam niyang isang padalos-dalos na kilos ay maaaring sumira sa lahat. Sumagot si Maya na may malumanay ngunit malinaw na boses, na para bang kinakausap niya ang hangin, hindi ang isang opisyal na nagpapakitang gilas. Paumanhin po, sir. Nagkataon lang po na napatingin, wala po akong intensyon, mahina niyang ulit. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretsyo, hindi naghahamon, ngunit hindi rin yumuyuko. Sa likod ng kanyang simpleng mga salita, mayroong pambihirang kontrol sa emosyon. Alam niyang naghahanap si Berto ng anumang dahilan para lalo siyang ipahiya. At tama nga siya, hindi nasiyahan si Berto. Bahagya siyang tumawa at nagsalita na may boses na puno ng pang-insulto, na patingin. Sino nagsabi sa'yong tumingin ka? Sino ka ba sa akala mo? Ang mga pulubing tulad mo, hindi na babagay na tumayo dito, lalo na ang magmasid sa amin. Lalo pang yumuko ang mga tao. Ngunit nanatiling nakatayo si Maya. Hindi siya sumagot, hindi nakipagtalo. Dahil alam niya na ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol ng mga salita, sapat na ang gawa at darating din ang tamang panahon. Hindi ngayon, ngunit malapit na. Tinitigan ni Berto si Maya na may naniningkit na mga mata, kontento dahil hindi lumalaban ang dalaga. Para sa kanya, ang pananahimik ay nangangahulugan ng pagsuko. At iyon ang gusto niya. Itinaas niya ang kanyang baba at iwinagayway ang kanyang kamay patungo sa kalsada. Umalis ka na dito, huwag mong guluhin ang opisyal na checkpoint, sabi niya na may boses na puno ng peking tagumpay. Hindi sumagot si Maya. Dahan-dahan lamang siyang yumuko at pinulot ang kanyang sako na pansamantalang nakalatag sa lupa. Ang kanyang unang hakbang ay mabagal, kalmado, na para bang talagang sumusuko na siya. Nagpalitan ng tingin ang mga nakasaksi, mayroong nakahinga ng maluwag, ngunit karamihan ay nakaramdam ng hiya. Hiya dahil hindi sila nangahas na ipagtanggol siya, hiya dahil nasaksihan nila ang kawalang katarungan. Ngunit sa likod ng kalmadong hakbang na iyon, alam ni Maya na hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng tunay na laro. At si Berto, sa kanyang sukdulang kayabangan, ay hindi man lang namalaya na kabibigay niya lang sa kanyang kalaban ng espasyo, para huminga ng huling hininga bago sumalakay. Hindi pa nakakalimang hakbang si Maya nang muling bumasag sa tensyon ang boses ni Berto. Hoy, teka muna, magaspang niyang tawag, ngayon ay may kahina-hinalang tono. Huminto si Maya ngunit hindi agad lumingon. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang humarap. Lumapit si Berto, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sakong umuumbok sa likod ni Maya. Nakita kong puno iyang sako mo. Saan ka nagnakaw, ha? Akusa niya na may mataas na boses, na para bang nakahanap ng perpektong dahilan para lalo siyang ipahiya. Muling napigil ng mga tao ang kanilang hininga. Isang nagtitinda ng palamig ang nagtakip ng bibig. Tinitigan ni Maya si Berto at sumagot na may patag na boses, hindi po ako nagnakaw, sir. Mga bote lang po ang laman nito. Ngunit walang pakialam si Berto. Para sa kanya, ang katotohanan ay hindi tungkol sa mga katunayan, kundi kung sino ang may kapangyarihan. At ngayong araw, pakiramdam niya ay siya ang Diyos ng kalsada na hindi maaaring kontrahin. Umisi siya ng may pang-uyam at sumigaw sa kanyang mga tauhan, kapapin niyo iyang sako. Ngayon din. At sa isang iglap, ang peking katahimikan ay naging simula ng karahasan. Nang hindi na naghintay ng kumpirmasyon, itinuro ni Berto si Maya gamit ang kanyang magaspang na hintuturo. Ang kanyang boses ay dumagundong na parang peking kulog sa tanghaling tapat. Akala mo tanga ako. Ganyang kalaking sako, bote lang ang laman, sabi niya habang tumatawang may pang-uyam. Hindi niya binigyan si Maya ng pagkakataong ipagtanggol pa ang sarili. Mabilis siyang lumingon sa dalawa sa kanyang pinakamalalaking tauhan. Kunin niyo iyang sako, tingnan ang laman, matigas niyang utos. Agad na nanigas si Maya. Sir, pag-aari ko po ito. Hindi po ako nagnakaw, mahinahon niyang sabi, ngunit mahigpit na niyakap ang sako. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang hangin lamang na dumaan. Agad na sumugod ang isa sa mga pulis, marahas na itinulak ang kanyang balikat hanggang sa muntik na siyang matumba. Tumahimik ka. Huwag kang lalaban sa pulis, sigaw nito.
Kahit walang legal na prosesong nagaganap sa kanilang mga mata, ang isang mangangalakal ay walang karapatang ipagtanggol ang anuman, lalo na ang pagsuway sa utos. At sa loob ng ilang segundo, ang sakong nagsisilbing kanyang kabuhayan ay pilit na inagaw, na para bang tunay na naglalaman ito ng mga ninakaw na gamit. Sinubukan ni Maya na pigilan. Lumaban ang kanyang katawan sa abot ng kanyang makakaya, ngunit ang kanyang lakas ay hindi katumbas ng dalawang malalaking lalaki na walang awang tumutulak sa kanya. Sa isang iglap, nawalan siya ng kapit. Ang sako ay hinablot mula sa kanyang mga kamay, at ang kanyang katawan ay itinulak sa gilid. Bumagsak siya sa mainit na aspalto. Ang kanyang palad at tuhod ay tumama sa matigas na ibabaw ng walang awa. Nagsimulang dumaloy ang sariwang dugo mula sa gasgas sa kanyang tuhod, humahalo sa tuyong alikabok ng kalsada. Humihingal siya, ngunit hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig, hindi sa sakong inagaw, kundi kay Berto na ngayon ay nakatayo sa ibabaw niya na parang isang leong kababagsak lamang ng kanyang biktima. Sa paligid niya, natahimik ang mga tao. May nagtakip ng mata, may tumalikod. Lahat ay gustong tumulong, ngunit walang sinumang nangahas na humakbang. At sa gitna ng sakit na tumutusok, alam ni Maya na hindi pa ito ang katapusan. Ito ang mitsa. At sa kanyang nasaktang pananahimik, ang kanyang determinasyon ay lalong nagliyab ng mas maliwanag kaysa dati. Mahapdi ang palad ni Maya, nagasgas ang balat, dumudugo, dumidikit sa maliliit na graba na nakakalat sa mainit na aspalto. Ang kanyang tuhod ay mas malala pa. Isang bukas na sugat ang dumudugo, dahan-dahang kumakalat, lumilikha ng madilim na mansa sa ibabaw ng kalsada na sumasalamin sa sikat ng araw na parang salamin ng impyerno. Pinigilan niya ang daing, ang kanyang mga ngipin ay mahigpit na nagkagat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat na nakatitig ng diretsyo kay Berto, na ngayon ay nakatayo ng may pagmamalaki, na para bang katatapos lang niyang talunin ang isang malaking kaaway. Ang pawis na may halong alikabok ay dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit hindi niya ito pinunasan. Ang sakit ay totoo, ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, isang bagay na mas matalim ang nagsimulang tumubo, isang galit na kontrolado, malamig at mailayunin. Alam niyang sinadya siyang saktan ni Berto, hindi dahil sa hinala, kundi para ipakita ang kapangyarihan, na kaya niyang wasakin ang sinumang itinuturing niyang mahina. At ngayong araw, si Maya ang napiling halimbawa. Ngunit ang hindi alam ni Berto, sa likod ng katawang bumagsak, ang kaluluwa ng isang mandirigma ay hindi kailanman yumuyuko. Sa gitna ng karamihan, isang ginang ang mahinang napasigaw. Sus Mariosep, kawawa naman, nanginginig niyang sabi, sinundan ng mga buntong hininga at pag-usal ng Diyos ko po, mula sa ibang mga babae. Isang matandang lalaki ang pumikit, hindi makayanang makita ang isang dalaga na tinatratong parang kriminal dahil lamang sa pangangahas na tumitig. Ilang mga motorista na huminto sa gilid ng kalsada ang humigpit ng hawak sa manibela. Ang kanilang mga panga ay nanigas, gusto nilang bumaba, gusto nilang tumulong, ngunit ang kanilang mga paa ay tila napako ng takot. Kapag tinulungan natin yan, tayo naman ang susunod na hihingan, bulong ng isang nagtitinda ng dyaryo sa kanyang katabi. Alam nilang lahat na mali ito, ngunit ang bulok na sistema ay matagal nang pumipi sa boses ng katotohanan. Nag-iisa si Maya sa gitna ng kalsada, sugatan, hinamak, ininsulto, ngunit nananatiling tahimik. Ngunit ang kanyang pananahimik ay hindi pagkatalo, ito ay akumulasyon. Bawat patak ng dugo, bawat tingin ng awa, bawat kahihiyang naramdaman ng mga tao, lahat ng iyon ay magiging gasolina at malapit nang magliyab ang apoy. Isa sa mga tauhan ni Berto ang marahas na binuksan ang sako at iwinasiwas ito sa kalsada. Ang mga plastik na bote na matagal na inipon ni Maya isa-isa, na may pawis at pasensya, ay ngayon ay nagkalat sa mainit na aspalto, mahina ang kalabog, gumugulong ng walang magawa at pagkatapos ay tinapakan ng combat boots ng mga pulis. Humalakhak si Berto. Ang kanyang boses ay umalingaw sa gitna ng kalsadang biglang naging mas tahimik. Tingnan nyo, mga bote lang pala. Ligtas ka pala, pulubing tanga, pang-iinsulto niya, na para bang may napatunayan siyang isang dakilang bagay. Ngunit ang kanyang tawa ay hindi tanda ng tagumpay, ito ay tawa ng kalupitang walang damdamin. Ang kanyang 7 tauhan ay nakitawa. Mayroong sadyang tumapak sa bote hanggang sa mabasag. Mayroong itinapon ito sa kanal.
Nasiyahan sila sa pagdurusa ni Maya na para bang ito ay isang murang libangan sa isang nakakainip na tanghali. Walang hiya, walang awa. Tanging masamang kagalakan mula sa mga taong pakiramdam ay ligtas sa likod ng uniporme at huwad na kapangyarihan. At sa gitna ng kanilang tawanan, nanatiling nakaupo si Maya sa lupa. Hindi pa tuyo ang dugo sa kanyang tuhod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago. Nakatayo ng tuwid si Berto sa gitna ng kalsada. Ang dibdib ay nakausli, ang kanyang mukha ay puno ng mababaw na ekspresyon ng tagumpay. Tinitigan niya si Maya na nakaupo pa rin at nagsalita na may boses na puno ng pang-iinsulto. Bilisan mo, pulutin mo iyang mga bote mo at umalis ka na. Marami pa kaming kailangang suriin. Ang utos ay inihatid na parang isang regalo, ngunit ang laman nito ay panghahamak. Gusto niyang gumapang si Maya. Gusto niyang makita ng mga tao kung gaano kahina ang mga ngalakal sa harap ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang hindi niya namamalayan, bawat salitang binibitawan niya ay unti-unting sumisira sa natitirang pag-aalinlangan sa loob ni Maya. Ang dugo sa kanyang tuhod ay hindi na tanda ng pagkatalo. Ito ay ang unang tinta ng isang bagong kabanata. Dahan-dahang huminga ng malalim si Maya. Ang kanyang katawan ay mahapdi pa rin, ngunit ang kanyang diwa ay nakatayo na. Muli niyang tinitigan si Berto, hindi na may takot, hindi na may pagiging pasibo, kundi may matalim na tingin na puno ng determinasyon. At sa kanyang nag-aalab na pananahimik, gumawa siya ng desisyon. Tama na. Ngayong araw, ang katarungan ay hindi maghihintay ng bukas. Sa isang nang-iinsultong boses na sinadyang lakasan para marinig ng buong karamihan, ipinagpatuloy ni Berto ang kanyang panunuya. O, bilisan mo na, huwag mong sayangin ang oras namin. Akala mo ba gusto naming makita kang umiyak dyan sa kalsada? Sabi niya habang tumatawa, sinundan ng tawa ng kanyang mga tauhan. Inaasahan niyang agad na gagapang si Maya, pupulutin ang kanyang mga bote na may yuko ang ulo at aalis na parang asong pinalayas. Iyon ang karaniwang nangyayari. Ang mga biktima ng checkpoint ay laging sumusunod, nananahimik at nawawala. Ngunit sa pagkakataong ito may nagbago. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga binti, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil sa isang kontroladong galit. Hindi niya agad pinulot ang mga bote. Tumayo siya ng tuwid. Kahit na dumudugo pa ang kanyang tuhod, marumi ang kanyang damit sa alikabok at pawis, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Berto, matalim, kalmado, at puno ng katiyakan. Sa gitna ng karamihang nagpipigil ng hininga, hindi na mukhang ordinaryong mangangalakal si Maya. May nagbago. At si Berto, sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan, ngunit masyadong mayabang para aminin ito. Bumangon si Maya ng dahan-dahan na parang isang sundalong katatanggap lamang ng tawag sa labanan. Ang alikabok ng kalsada ay dumidikit sa kanyang duguan na tuhod, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na nakayuko. Ang kanyang mukhang dating patag ay ngayon ay puno ng determinasyong hindi na maitago. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw, hindi nagmakaawa. Sa halip, tumayo siya na may tindig na kalmado, ngunit puno ng otoridad, na parang isang bundok na tahimik, ngunit handang yumanig sa lupa. Malalim at kontrolado ang kanyang paghinga, na para bang tinitipon niya ang lahat ng enerhiyang matagal na niyang itinatago. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Iba siya, bulong ng isang nagtitinda ng gulay. Parang hindi takot, sagot ng isa pa. Kumunot ang noo ni Berto, hindi komportable sa pagbabago ng sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, binuksan na ni Maya ang kanyang bibig. Ang boses na lumabas ay mahina, ngunit tumatagos hanggang sa buto. Sir, mangangalakal po ako, pero hindi ako magnanakaw. At doon, nagbago ang lahat. Dahil ang pangungusap na iyon ay hindi lamang isang pagtatanggol, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Nakatayo ng tuwid si Maya sa gitna ng mainit na kalsada. Ang kanyang katawan ay puno pa rin ng alikabok at dugo, ngunit ang kanyang postura ay ganap ng nagbago. Hindi na isang figurang yumuyuko, kundi isang taong puno ng otoridad, kalmado, kontrolado, at hindi kailangang sumigaw para ipakita ang kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Berto ng walang kurap, walang takot, na para bang tinatagos nito ang lahat ng kasinungalingang matagal na niyang binuo. Sa likod ng payat na katawan na iyon, mayroong katatagang hindi masisira ng karahasan o pang-iinsulto.
Bawat hakbang niya ngayon ay puno ng kahulugan. Bawat hininga niya ay puno ng determinasyong matagal ng inipon. Naramdaman ng mga taong nakasaksi ang pagbabago sa hangin. Mas bumigat, mas naging tensyonado. Na para bang maging ang kalikasan ay nagpipigil ng hininga. Maging ang hangin na dating nagdadala ng alikabok ay huminto sandali. Hindi na nagkukunwari si Maya. Hindi na niya kailangang magpanggap. Dahil ang katotohanan ay hindi kailangang magtago magpakailanman. Minsan, naghihintay lamang ito ng tamang sandali para lumitaw. At dumating ang sandaling iyon kung kailan pinakakailangan ang katarungan. Sa isang boses na kalmado, ngunit matigas, sinabi ni Maya, hindi ako ang magnanakaw. Ang mga magnanakaw ay kayong lahat. Ang pangungusap na iyon ay malinaw na narinig sa gitna ng karamihang biglang natahimik. Walang sigawan, walang pang-iinsulto, tanging isang nakakabinging katahimikan. Nagsasagawa kayo ng iligal na checkpoint, humihingi ng areglo, nananakot ng mga walang kalaban-laban na mamamayan. Hindi yan pagpapatupad ng batas. Yan ay pagnanakaw na nakatago sa uniforme, pagpapatuloy niya. Isa-isang lumabas ang mga salita na parang martilyong sumisira sa pader ng kasinungalingan. Namula ang mukha ni Berto. Hindi pa siya kailanman sinigawan ng ganito, lalo na sa harap ng kanyang mga tauhan at ng publiko. Ang hiya ay naging bulag na galit. Walang hiya kang pulubi. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan, sigaw niya. At nang walang pag-iisip, mabilis na umikot ang kanyang kamay upang sampalin ang mukha ni Maya ng buong puot. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sampal ay hindi tumama sa target. Sa isang kilos na parang kidlat, sinalag ni Maya ang braso ni Berto, tumpak, kalmado, at puno ng kontrol. At doon, ang huling hangganan ay nalabag. Hindi si Maya ang nagsimula ng karahasan, kundi si Berto ang nag-imbita sa katarungan para sunduin siya. Si Berto, na buong buhay na sanay na kinatatakutan at sinusunod ng walang tanong, ay nag-alab sa galit ng masalag ang kanyang sampal. Namula ang kanyang mukha, lumitaw ang mga ugat sa kanyang liig, at ang kanyang mga mata ay nagliyab na parang isang hayop na nasukol. Lumalaban ka? Sino ka sa akala mo, ha? Sigaw niya habang binabawi ang kanyang braso, na para bang ang kanyang pinakamalalim na karangalan ay katatapak lamang. Wala na siyang pakialam sa dahilan o patakaran. Ang mahalaga, ang pulubing ito ay dapat wasakin sa harap ng publiko bilang isang aral sa sinumang mga ngahas na hamunin siya. Nagpigil ng hininga ang mga tao sa paligid. May umatras ng isang hakbang. May nagtakip ng mata. Alam nilang hindi na ito tungkol sa checkpoint. Ito ay tungkol sa personal na paghihiganti. At hindi titigil si Berto hanggang sa umiyak si Maya at magmakaawa. Ngunit ang hindi niya namamalayan, ginising niya ang isang bagay na mas malaki kaysa sa takot, ang katapangan na matagal nang nagtatago sa likod ng isang sako ng mga bote. Sa isang mabilis at galit na kilos, inihagis ni Berto ang kanyang pangalawang sampal, mas malakas, mas magaspang, na naglalayong ipahiya si Maya sa harap ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sinalag ni Maya, inasahan na niya ito. Ang kanyang kamay ay kumilos na parang kidlat, sinunggaban ang pulso ni Berto, bago pa man dumampi ang palad nito sa kanyang mukha. Ang kanyang kilos ay tumpak, kalmado, at puno ng kontrol, na para bang paulit-ulit niyang sinanay ang sandaling ito sa kanyang isipan. Nagulat si Berto. Naramdaman niya ang isang lakas na hindi dapat taglayin ng isang babaeng mangangalakal. Bitawan mo ako, sigaw niya, sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Ngunit lalo pang humigpit ang hawak ni Maya. Sa kanyang mga mata, walang mabangis na galit, tanging isang nakakatakot na kahinahunan. At sa katahimikang iyon, nagsimulang mapagtanto ng mga tao, ang babaeng ito ay hindi ang inaakala nila. Mayroong isang bagay na iba. Mayroong pagsasanay, mayroong disiplina, mayroong misyon. At si Berto, sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng takot, ngunit masyadong mayabang para aminin ito. Umabot sa sukdulan ang galit ni Berto hanggang sa mawala siya sa sarili. Marahas niyang hinila ang kanyang kamay at sumigaw sa kanyang mga tauhan na nakatayo sa paligid. Gulpihin niyo iyan ngayon din. Huwag niyong hayaang bastusin ng pulubing iyan ang uniforme natin. Basag ang kanyang boses, puno ng hiya at hindi makontrol na puot. Agad na kumilos ng sabay-sabay ang 7 pulis.
Mabibigat ang kanilang mga hakbang, mababangis ang kanilang mga tingin, nakakuyom ang kanilang mga kamao. Hindi nila nakita si Maya bilang isang tao, kundi bilang isang problemang kailangang wasakin para manatiling buo ang kapangyarihan ni Berto. Isa sa kanila ay itinaas na ang kamao, handang suntukin ang kanyang mukha ng walang awa. Mahinang napasigaw ang mga tao sa paligid. Isang ina ang humila sa kanyang anak palayo, habang ang iba ay nagtakip ng mata, hindi makayanang masaksihan ang kalupitang magaganap. Nakakabingi ang tensyon sa hangin na para bang maging ang langit ay nagpipigil ng hininga. Ngunit sa gitna ng banta, hindi umatras si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ang kanyang katawan ay handa. Dahil hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng katarungang hinihintay. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpabago sa lahat. Nang ang unang suntok ay lumipad patungo sa kanyang mukha, hindi umiwas si Maya, sinalag niya ito at gumanti ng isang kilos na mabilis, tumpak, at puno ng kontroladong lakas. Ang kanyang katawan ay nagbago, hindi na mahina, hindi na pasibo. Sa isang iglap, hindi na siya isang mangangalakal. Siya ay isang ahente na matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Ang pangalawang suntok ay nagmula sa gilid, ngunit nakatagilid na si Maya. Ang kanyang siko ay tumama sa sikmura ng sumusugod hanggang sa mapasubsob ang lalaki, humihingal. Ang pangatlo ay sinubukang sakalin siya mula sa likod, ngunit yumuko si Maya, umikot, at ibinagsak ito gamit ang isang perpektong shoulder throw. Isa-isang bumagsak sa mainit na aspalto ang mga tauhan ni Berto, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa kasanayan, disiplina, at determinasyong hindi matitinag. Ang mga taong dating natatakot ay ngayon ay namangha. Nakita nila ang isang himala, ang katarungan ay hindi bumaba mula sa langit, nagmula ito sa isang dalagang nangahas na tumayo, kahit na sinusubukan siyang ibagsak ng mundo. Ang mga kilos ni Maya ay hindi mabangis na galit, kundi isang serye ng sanay na aksyon na episyente at nakamamatay. Bawat sipa, bawat salag, bawat suntok, lahat ay nakadirekta upang lumpuhin ng hindi pinapatay. Ibinagsak niya ang isang pulis sa pamamagitan ng isang mababang sipa na nagpadulas sa kanya, at pagkatapos ay binaliktad ang pulso ng isa pang sumugod mula sa gilid hanggang sa sumigaw ito sa sakit. Ang kanyang katawan ay magaan ngunit puno ng lakas, na parang isang hanging hindi nakikita ngunit kayang magpabagsak ng puno. Sa loob lamang ng ilang sandali, 4 sa 7 tauhan ni Berto ay nakahandusay na sa aspalto, namimilipit sa sakit, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkataranta. Ang mga natitira ay nagkatinginan, nag-aalinlangan, takot, wala ng tiwala sa sarili. Dumating sila bilang mga maniniil, ngunit ngayon ay kaharap nila ang isang kapangyarihang hindi nila maintindihan. At sa gitna ng kaguluhan, kalmadong nakatayo si Maya sa gitna ng kalsada. Matatag ang kanyang paghinga, ang kanyang mga mata ay nanatiling alisto. Hindi siya ngumingiti, hindi nang iinsulto, dahil hindi ito tungkol sa personal na tagumpay, kundi sa pagpapanumbalik ng dignidad ng maliliit na tao. Ang mga taong dati yumuyuko lamang ay ngayon ay nagsisigawan. Mahina sa simula, pagkatapos ay lalong lumakas. May pumalakpak, may sumigaw ng Allahu Akbar. Maging isang matandang lalaki ay umiyak habang sinasabing, sa wakas, may lumaban. Ang mga batang kanina ay nagtatago sa likod ng kanilang mga ina ay ngayon ay tumakbo pasulong, tinitingnan si Maya na may mga matang puno ng paghanga. Sa gitna ng karamihan, ang takot na matagal nang gumagapos ay nagsimulang gumuho, pinalitan ng pagmamalaki, pag-asa, at isang kolektibong katapangan na matagal nang namatay. Si Berto mismo ay natigilan. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa init, kundi dahil sa katotohanang hindi niya matanggihan, ang kanyang kapangyarihan ay gumuho na. Winasak hindi ng baril o utos, kundi ng katapangan ng isang dalagang naglakas loob na tumayong mag-isa. At sa gitna ng sigawan ng tagumpay, alam ni Maya na hindi pa ito tapos. Mayroon pang isang taong kailangang harapin. Mayroon pang isang katarungang hindi pa natatapos. Dahan-dahang bumaling ang kanyang mga mata kay Berto na ngayon ay nakatayong mag-isa, naiipit ng kabiguan at pagkataranta. Nakatayong mag-isa si Berto sa gitna ng kalsada. Humihingal siya. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagkataranta na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mukhang dating mayabang ay ngayon ay puno ng takot. Nakita niya ang kanyang mga tauhan na nakahandusay sa sakit.
Ang mga tao ay nagsisigawan sa tuwa. At sa harap niya, nakatayo si Maya, kalmado, buo, at puno ng kontrol. Lahat ng kanyang kayabangan ay gumuho sa isang iglap. Hindi na niya naramdaman na siya ang hari ng kalsada, kundi isang dagang na trap sa gitna ng isang malawak na bukirin. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa kanan at kaliwa, naghahanap ng daan para tumakas, ngunit wala. At sa isang desperadong kilos, ang kanyang nanginginig na kamay ay dumukot sa bulsa ng kanyang pantalon at inilabas ang isang itim na baril na matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang uniforme. Agad na nagsigawan ang mga tao. May tumakbo palayo habang ang iba ay natigilan. Sumusobra ka ng pulubi ka. Babarilin na kita ngayon, sigaw ni Berto. Basag ang kanyang boses dahil sa galit at takot. Itinaas niya ang baril, ang dulo nito ay nakatutok mismo sa dibdib ni Maya. At sa kanyang mga mata, makikita ang huling paniniwala na ang baril na iyon ang magbabalik ng kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa man mahila ni Berto ang gatilyo, kumilos na si Maya. Ang kanyang katawan ay sumugod na parang kidlat. Walang pag-aalinlangan, walang sigaw, tanging ganap na pokus. Sa isang iglap, sinipa niya ng matalim at tumpak ang pulso ni Berto. Ang baril ay tumilapon sa ere, umikot ng isang beses, at bumagsak sa aspalto na may mahinang kalabog na malinaw na narinig sa gitna ng biglaang katahimikan na bumalot sa kalsada. Natumba si Berto, ang kanyang mukha ay puno ng ganap na pagkataranta. Nawala ang kanyang baril, nawala ang kanyang kontrol, at higit sa lahat, nawala ang kanyang pakiramdam ng seguridad. Hindi siya binigyan ni Maya ng oras para makabawi. Sa isang metodikal at kontroladong kilos, sinunggaban niya ang braso ni Berto, binaliktad ito, at ibinagsak siya sa lupa sa pamamagitan ng isang malakas na tulak sa likod. Ang katawan ni Berto ay bumagsak sa mainit na aspalto, humihingal, nagasgasan ang mukha, ngunit ang pinakawasak ay ang kanyang ego. Sa ibabaw niya, nakatayo si Maya, hindi para manupil, kundi para magwakas. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Berto kung ano ang pakiramdam ng maging biktima. Sa loob ng ilang segundo matapos bumagsak ang baril, nalock na ni Maya ang mga kilos ni Berto gamit ang isang sanay na teknik, ang braso ay pinilipit, ang katawan ay pilit na pinayuko, ang mukha ay pilit na idiniin sa mainit na aspalto. Nagpumiglas si Berto, ngunit bawat kilos niya ay lalo lamang nagpahigpit sa hawak ni Maya. Sumigaw siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hindi makayanang kahihiyan. Siya, ang hari ng kalsada, ay ngayon ay nakasubsob sa harap ng mga taong matagal na niyang kinikikilan at hinahamak. Ang kanyang mukhang dating puno ng kayabangan ay ngayon ay bugbog sarado. Punit ang kanyang labi, namamaga ang mata, at alikabok at dugo ang naghahalo sa kanyang pisngi. Ang kanyang paghinga ay humihingal, hindi na boses ng pananakot, kundi isang ungo ng pagkatalo. Hindi na siya lalong sinaktan ni Maya. Tiniyak lamang niyang hindi siya makakagalaw. Dahil ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagtataguyod ng tama. At sa gitna ng mainit na kalsadang iyon, sa wakas ay nanalo ang katotohanan, hindi sa ingay, kundi sa isang katahimikang sumisira sa kasinungalingan. Sumabog ang sigawan ng mga tao na parang isang baha na matagal nang pinigilan ng takot. May umiyak sa tuwa, may pumalakpak. Maging isang matandang lalaki ay sumigaw habang itinataas ang kamay, alhamdulillah. Dumating din ang hustisya. Hinila ng isang batang ina ang braso ng kanyang asawa, nanginginig ang boses. Si Ate Maya yan, di ba? Yung intel, hindi ordinaryong mga ngalakal. Mabilis na kumalat ang balita sa karamihan. Ang dalagang itinuturing nilang mahina ay isa palang mata ng agila na tahimik na nagmamasid sa krimen. Ilang mga tao ang nagsimulang sumigaw, "Salamat, ate. Salamat sa pagligtas sa amin." Maging ang mga bata ay ginagaya ang kanyang mga kilos ng pagsalag habang nagsisigawan. Sa gitna ng euforya, nanatiling kalmado si Maya. Hindi siya ngumiti, hindi nagtaas ng kamay. Tinitigan lamang niya si Berto na ngayon ay nakahandusay at walang magawa, at dahan-dahang may kinuha mula sa likod ng marungis na damit na nakadikit sa kanyang katawan. Muling tumahimik ang mga tao, nag-uusisa. At sa isang iglap, nalaman nilang hindi pa tapos ang kwento. Ito pa lang ang kabanata ng pagsuko. Dinukot ni Maya ang bulsa sa loob ng kanyang marungis na damit at inilabas ang isang maliit at itim na handheld radio, simple ngunit puno ng kahulugan.
Pinindot niya ang isang pindutan sa gilid habang nakatitig ng diretso sa pangunahing kalsada. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas. Alpha 1, ito si Maya. Laporan, ang target ay napinsala na. Lokasyon ay ayon sa naunang itinakdang punto. Ang pangungusap ay simple, ngunit yumanig sa buong karamihan. Ang mga taong kanina ay nagsisigawan ay ngayon ay natahimik sa paghanga. Nagpalitan sila ng tingin at dahan-dahang napagtanto ang katotohanang matagal nang nakatago. Ang babaeng mangangalakal ay hindi ang inaakala nila. Siya ay isang undercover agent, isang matang tahimik na nagre-record, isang taingang nakikinig sa mga hinaing ng mamamayan, at isang kamay na sa wakas ay nagpatupad ng katarungan. Isang matandang babae ang umiyak habang bumubulong, dumating siya. Talagang dumating siya. Walang nangahas na magsalita ng mas malakas. Ang hangin ay naging sagrado, na para bang nanonood sila ng isang anghel, na nagpanggap bilang isang ordinaryong tao, para lamang parusahan ang mapang-api at protektahan ang mga mahihina. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Intel siya. Totoong intel, sigaw ng isang nagtitinda ng dyaryo, nanginginig ang boses sa tuwa. Ang mga mukhang dating takot ay ngayon ay nagniningning. Mayroong ginhawa, mayroong pagmamalaki, mayroong isang taos pusong paggalang. Isang matandang lalaki pa ang humakbang pasulong, garalgal ang boses. Salamat, Ineng. Matagal na kaming nanahimik lang. Pero ikaw, naglakas loob kang lumaban. Tumango lamang si Maya ng mahina, hindi gaanong nagsalita. Alam niyang ang kanyang misyon ay hindi para purihin, kundi para wakasan ang krimen na matagal nang sumisira sa tiwala ng bayan sa mga tagapagpatupad ng batas. Sa likod ng kanyang marungis na anyo, nag-ipon siya ng ebidensya sa loob ng maraming linggo, mga voice recording, mga litrato ng transaksyon ng Ki-Areglo, hanggang sa listahan ng mga biktimang naglakas loob na magsalita matapos makita ang kanyang katapangan. Ngayon, lahat ay isusuko, hindi para sa paghihiganti, kundi para tiyaking hindi nagagamitin ang sistemang ito para manupil. At sa gitna ng karamihang puno ng pag-asa, nakatayo si Maya hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang manifestasyon ng isang simpleng katotohanan. Ang katarungan ay hindi tumitingin sa anyo, tanging sa tapang ito nagmamalasakit. Ang sigawan ng mga tao ay dahan-dahang nagbago mula sa ligaw na kagalakan tungo sa isang malalim na paggalang. Hindi na nila tiningnan si Maya bilang isang mangangalakal, kundi bilang isang simbolo ng katapangan na tahimik na nagkatawang tao sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit ang isang matandang babae, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, at dahan-dahang hinagkan ang likod ng kamay ni Maya na puno pa rin ng alikabok at dugo. Ikaw ang sagot sa aming mga dasal, anak, mahina niyang bulong, nanginginig ang boses sa hindi mapigilang emosyon. Sa paligid niya, marami ang tumango. May yumuko, may nagpunas ng luha. Maging isang maliit na siga na laging nakatambay sa isang tindahan ay nagsabi, ako nga takot sa checkpoint na yan. Ikaw pa kaya ang tapang mo, ate. Ngunit nanatiling kalmado si Maya. Hindi niya binawi ang kanyang kamay, hindi tinanggihan ang paggalang. Dahil alam niyang hindi ito para sa kanya, kundi para sa lahat ng biktimang matagal nang hindi nangahas na magsalita. At sa gitna ng damdaming iyon, napagtanto niyang ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa paghuli sa mali, kundi sa pagbabalik din ng dignidad ng maliliit na tao. Hindi nagtagal si Maya sa emosyonal na sandaling iyon. Sa isang kalmado, ngunit matigas na kilos, kumawala siya at lumakad patungo kay Berto na nakahandusay pa rin. Ang mukha ay bugbog sarado, ang katawan ay nanginginig hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hindi makayanang kahihiyan. Mula sa bulsa ng kanyang pantalon, inilabas ni Maya ang isang standard issue na plastic tie cuff na lagi niyang itinatago. Sa pambihirang katumpakan at kahinahunan, tinalian niya ang mga pulso ni Berto, at pagkatapos ay lumipat sa kanyang mga tauhan na nakahandusay pa rin. Isa-isa niya silang tinalian ng hindi nagsasalita. Ang kanyang mga kilos ay metodikal, hindi magaspang, ngunit hindi nagbibigay ng puwang para sa paglaban. Nanood ang mga tao ng tahimik, puno ng paghanga. Bawat tali na ginawa niya ay isang simbolo ng tanikalang matagal nang gumagapos sa kanilang kalayaan, na ngayon ay ibinalik upang ikandado ang mga maniniil. Walang pang-insulto, walang paghihiganti, tanging katarungang ipinatupad ng malamig, malinis at tapos.
At sa ilalim ng sikat ng araw na nagsisimula ng humina, si Maya ay naging ang hindi nakikitang tagapangalaga ng balanse, hanggang sa marinig ang unang sirena sa di kalayuan. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto mula nang ipadala ni Maya ang kanyang ulat, ang tunog ng mga sirena ay bumasag sa katahimikan ng lungsod na nanginginig pa rin sa tensyon. Mula sa dulo ng kalsada, umikot ang alikabok habang isang konvoy ng mga opisyal na patrol car ang mabilis na paparating. Ang kanilang mga ilaw na asul at pula ay matalim na umiikot, sumasalamin sa mga salamin ng tindahan at sa mga mukha ng mga taong tulala pa rin. Ang unang sasakyan ay huminto mismo sa harap ni Maya. Bumukas ang pinto at isang mataas na ranggong opisyal ang bumaba na may matikas na hakbang. Hindi siya nagdala ng baril, tanging isang makapal na brown folder ang nasa kanyang kamay, ngunit ang kanyang tingin ay matigas, puno ng lehitimong otoridad. Nang walang pag-aalinlangan, lumakad siya palapit kay Maya at nagbigay ng isang perpektong saludo. Ang kanyang kamay ay dumampi sa kanyang sentido, ang kanyang katawan ay tuwid, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Salamat, Agent Maya. Natanggap na namin ang lahat ng suportang ebidensya, mahina niyang sabi, sapat na malakas para marinig ng mga tao. Sa likod niya, isang special team ang bumaba, kumpleto sa propesyonal na kagamitan. Seryoso ang kanilang mga mukha, handang i-secure ang mga target. Walang sigawan, walang gulo, tanging isang maayos na pamamaraan. Dahil ang katarungan sa pagkakataong ito ay dumating hindi bilang isang emosyonal na reaksyon, kundi bilang isang sistemang sa wakas ay gumagana. Hindi makapaniwala ang mga nakasaksi sa tanawin. Matagal na nilang nakikita ang mga checkpoint na lumilikha ng takot. Ngayon, nasaksihan nila ang tunay na pagpapatupad ng batas, organisado, kagalang-galang, at walang labis na karahasan. Lumapit ang isa sa mga pulis kay Berto na nakatali pa rin, sinuri ang kanyang pagkakakilanlan, at binasa ang kanyang mga karapatan na may matigas ngunit kalmadong boses. Walang pang-iinsulto, walang sampal, tanging isang legal na proseso na isinagawa ng may integridad. Tumayo si Maya sa tabi ng opisyal. Ang kanyang sako ng bote ay nakalatag pa rin sa di kalayuan, ngunit ngayon, wala nang tumitingin sa kanya bilang isang mangangalakal. Nakikita nila siya bilang isang manifestasyon ng pag-asa, isang taong handang magpanggap, magdusa, at masugatan para lamang manalo ang katotohanan. Isang maliit na bata ang bumulong sa kanyang ama, "Tay, gusto kong maging katulad ni ate paglaki ko." At sa gitna ng ugong ng mga sasakyan na handa nang dalhin ang mga tiwaling opisyal, tinitigan lamang ni Maya ang daan dahil ang kanyang misyon ay hindi pa ganap natapos. Ngunit para sa araw na ito, nanalo na ang katarungan. At iyon ay sapat na. Lumapit si Maya sa opisyal at iniabot ang isang maliit na folder na matagal na niyang itinatago sa loob ng kanyang sako, gawa sa waterproof na tela, naglalaman ng mga voice recording, mga litrato ng pag-aabutan ng pera, listahan ng mga saksi, at isang pang-araw-araw na talaan ng kanyang undercover operation sa loob ng 3 linggo. Narito po ang lahat ng suportang ebidensya, mahina niyang sabi, kalmado ang boses kahit nanginginig pa ang kanyang katawan dahil sa adrenaline. Tumango ang opisyal, tinanggap ang folder gamit ang 2 kamay na para bang tumatanggap ng isang bagay na sagrado. Pambihira ka, Maya. Hindi lang ito isang ordinaryong paghuli, ito ay pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko, sabi niya, hindi maitago ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa likod nila, sinimula ng forensic team na i-secure ang baril ni Berto at kunin ang mga cellphone ng mga opisyal bilang karagdagang ebidensya. Pinanood ng mga tao ang lahat ng may paggalang. Sa pagkakataong ito, ang batas ay hindi bulag, hindi bingi at hindi nabibili. At sa gitna ng maayos na proseso, alam ni Maya na ang mga ebidensyang ito ay hindi lamang magpaparusa kay Berto, kundi maglilinis din sa pangalan ng maraming biktima na matagal nang itinuring na mali dahil lamang sa hindi makapagbayad. Matapos isuko ang lahat ng ebidensya, hindi agad umalis si Maya. Dahan-dahan siyang bumalik sa lugar kung saan nakalatag ang kanyang sako sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga bote ay nakakalat pa rin. Ang ilan ay basag, ang iba ay marumi sa alikabok at bakas ng sapatos. Sa isang kalmadong kilos, isa-isa niya itong pinulot, ibinalik sa loob ng sako. Walang hiya, walang pagkadismaya. Dahil para sa kanya, ang sako ay hindi simbolo ng kahirapan, kundi isang kasangkapan sa pakikibaka na nagdala sa kanya sa puntong ito. Isang batang pulis ang gustong tumulong sa kanya,
Ngunit umiling si Maya ng mahina. Hayaan niyo na po ako, mahina niyang sabi. Alam niyang kung tatanggap siya ng tulong, ganap na masisira ang ilusyon ng kanyang pagpapanggap, at ang kanyang susunod na misyon ay maaaring mga ilangan ng parehong maskara. Nanood ang mga tao ng tahimik. Wala nang tumatawa. Wala nang tumatawag sa kanya ng kipulubing mabaho. Alam na nila ngayon na sa likod ng kupas na tela at bigat ng sako, mayroong isang kaluluwang handang bumaba sa putik para iangat ang mga inaapi. At nang iangat niya ang sako sa kanyang likod, ang buong kalsada ay tila nagbigay daan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Sa isang kalmadong hakbang nakabaligtaran ng kanyang katawang puno pa rin ng alikabok at dugo, muling tinahak ni Maya ang bangketa, sako sa likod, sugat sa tuhod, ngunit buo ang dignidad. Hindi siya lumingon, hindi kumaway, hindi tumanggap ng anumang alok ng tulong. Para sa kanya, tapos na ang misyon, at ang kanyang gawain ngayon ay maglaho kung paano siya dumating, tahimik, hindi nakikilala, at walang hinihinging kapalit. At habang pinapanood nila siyang umalis, tanging pananahimik na puno ng paggalang ang naiwan. Isang ina ang bumulong sa kanyang anak, tingnan mo, anak. Ang katapangan ay hindi laging dumarating na may uniforme o baril. Minsan, dumarating ito na may dalang sako ng bote at isang pusong hindi marunong matakot. Ang hangin na kanina ay mainit ay ngayon ay mas malumanay na para bang maging ang kalikasan ay nakahinga ng maluwag. Sa di kalayuan, nagsimulang lumayo ang tunog ng mga patrol car, dala ang mga opisyal na dating naghahari sa kalsadang iyon. At sa gitna ng kalsadang ngayon ay walang laman, tanging mga bakas ng paa ni Maya ang naiwan, mga bakas na hindi mabubura sa alaala ng mga taong nakasaksi sa tunay na pagdating ng katarungan. Ilang linggo ang lumipas, ang paglilitis sa kaso ng iligal na checkpoint na pinamunuan ni Berto ay ginanap ng sarado, ngunit ang resulta ay kumalat ng malawakan. Sa malamig na silid hukuman, si Berto at ang kanyang mga tauhan ay dinala na nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Wala na ang mayabang na tindig, wala na ang boses na sumisigaw. Binasa ng hukom ang hatol na may matigas na boses. Si Berto ay sinibak sa serbisyo ng walang karangalan at hinatulan ng 10 taong pagkakakulong dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan, pangingikil at karahasan laban sa mga sibilyan. Ang kanyang mga tauhan ay bawat isa isinentensyahan ng 3 taon, pinarusahan bilang mga tagasunod na walang konsensya. Walang nagprotesta. Maging ang lokal na media ay nagsulat ng headline, "Katarungan, sinundo na ang iligal na checkpoint." Gumuho sa kamay ng isang matapang na mangangalakal. Ang mga dating biktima ay dumating sa korte hindi para maghiganti, kundi para masaksihan ang pagtataguyod ng katotohanan. At sa gitna nila, walang nakakaalam kung nasaan na si Maya. Ngunit lahat ay naniniwala, sa kung saang lugar, nagsasagawa siya ng panibagong misyon, dala ang sako sa kanyang likod at mga matang hindi tumitigil sa pagmamasid. Ang 10 taong pagkakakulong na ipinataw kay Berto ay hindi lamang isang numero. Ito ay isang simbolo na ang kapangyarihang inaabuso ay hindi na maaaring magtago sa likod ng isang uniforme. Sa loob ng paglilitis, idiniin ng hukom na si Berto ay hindi lamang isang opisyal na nagkamali, kundi ang utak ng isang organisadong sistema ng pangingikil na sumira sa tiwala ng publiko sa loob ng maraming taon. Suot mo ang uniforme ng karangalan, ngunit ginamit mo ito para apihin ang maliliit na tao, sabi ng hukom na may mabigat na boses. Ngayong araw, hindi lamang pinaparusahan ng batas ang iyong mga gawa, kundi ibinabalik din nito ang dignidad ng mga taong iyong pinahiya. Yumuko si Berto, maputla ang mukha, hindi na makatingin sa mga biktimang nakaupo sa mga bangko. Walang depensa, walang luha, tanging isang katahimikang puno ng pagsisisi. At sa labas ng korte, ang mga naghihintay na mamamayan ay tinanggap ang balita sa pamamagitan ng dasal, hindi sigaw ng tagumpay. Alam nilang hindi ito ang katapusan ng korupsyon, ngunit simula ng isang bagong paniniwala na mayroon pa ring katarungan, kahit na dumarating ito sa hindi inaasahang anyo. Samantala, ang mga tauhan ni Berto ay bawat isa'y nagsilbi ng 3 taong pagkakakulong, sapat na katagalan para magnilay-nilay, sapat na kaiklian para bigyan sila ng pagkakataong magsisi. Sa loob ng kanilang mga selda, hindi na sila nagkukwentuhan tungkol sa kita sa checkpoint, kundi nagtatanungan sa isa't isa, bakit ba tayo sumunod na lang? Ang tanong na iyon ay hindi kailanman nasagot, ngunit naging binhi ng pagsisisi na tumubo sa katahimikan.
Sa labas ng kulungan, nagsimulang maglakas loob ang mga tao na magulat kung may makita silang katulad na gawain. Ang iligal na checkpoint sa interseksyon na iyon ay hindi na kailanman nangyari muli. Maging ang mga lehitimong pulis na nagbabantay sa lugar ay ngayon ay mas transparent, nagdidikit ng mission order, nagpapakita ng tunay na tiket, at hindi na humihingi ng key-areglo. Nagbago ang lahat, hindi dahil sa bagong patakaran, kundi dahil sa isang pangyayari ng katapangan, ng isang dalagang handang maging mangangalakal para sa katotohanan. At kahit na hindi na bumalik si Maya sa kalsadang iyon, ang kanyang pangalan ay nanatiling buhay, hindi bilang isang alamat, kundi bilang isang paalala na ang katarungan ay hindi pag-aari ng makapangyarihan, kundi pag-aari ng sinumang nangangahas na tumayo, kahit na mag-isa, sa gitna ng mainit na kalsada. Ang kwento ni Maya ay nagpapaalala sa atin ng isang katotohanang madalas nating makalimutan. Ang katarungan ay hindi tumitingin sa anyo, pinag-aralan, o estado sa buhay. Nangangailangan lamang ito ng tapang na tumayo habang ang iba ay nakaupo, tapang na magsalita habang ang iba ay tahimik, at tapang na kumilos habang ang iba ay sumusuko. Huwag nating